Matapos kong mapanood ang ilang games at mga highlights, ay masasabi ko na maaaring maging isa sa mga pinaka-epektibong big man sa kanyang posisyon si QMB. Hindi ito dahil sa flashy stats o ball-dominant playstyles, kundi dahil sa kanyang solid fundamentals, basketball IQ at relentless hustle traits na hindi agad lumalabas sa stat sheet pero game-changing sa loob ng court. Kaya ngayon, para sa ating unang episode ng Attention to Details, ay pag-uusapan natin ang bagong player na maaaring mapasama para sa lineup ng Gilas Pilipinas na si Quintin Meliora Brown. Si QMB ang uri ng big man na gustong-gusto ng mga guards, hard screen setter, na bihasa sa tamang angulo and timing. Hindi lang siya basta sumasalpok kundi maingat sa foot placement, kaya bibihirang matawagan ng moving screens. Ang positioning niya ay laging calculated, laging may anggulong nagbibigay ng dilemma sa defender kung mag-over, under o switch. Dito nagsisimula ang breakdown ng defensive coverage upang madaling makapuntos ang guard o ang roller. At mapapansin sa kanya mga hard picks dahil talagang tumatama talaga ang mga screen na pipilitang mag-rotate ang help defense at dito na siya nakakabasa ng sitwasyon. Isa sa pinakamalaking asset niya ay decisiveness after setting the screen. Hindi nagdadalawang isip kung kailan magro-roll, seal o mag-slip to the basket. At dahil may soft hands at excellent touch around the rim, isa siyang paboritong target sa pocket passes o lob situations. Pag-usapan naman natin ang low post plays. Sa low post, may old school quality talaga itong si QMB. Marunong siyang gumamit ng katawan to establish deep position, sa either sa back to the basket plays o sa quick post seals. Hindi flashy pero efficient. Alam niya kung kailan gagamit ng drop step, shoulder fake o simpleng chicken wing sa tagiliran ng kalaban para makakuha ng advantage sa position at saka bibitaw ng isang napakasimpleng layup o semi-hook shot. Hindi siya gaanong nagfi-face up. Naniniwala ako na hindi dahil limitado siya kundi dahil nauunawaan niya ang sariling advantage sa laki at lakas ng pangangatawan at ginagamit niya ito to dominate the shaded area. Ang kanyang aggressiveness sa post ay nagdudulot ng defensive collapses sa kalaban. Madalas siya maka-attract ng double teams at kahit hindi pa siya elite passer mula sa post, makikita na may mga flashes ng court awareness lalo na sa mga basic reads. Kapag na-double siya, may tendency na makahanap ng open shooter o cutter. At dito makikita natin na nagsisimula na maaari siyang maging effective bilang isang functional post playmaker sa ating national team lalo na sa playstyles na mayroon tayo ngayon. Ngayon ay kumustahin naman natin sa labas ng shaded area itong si QMB. Makikita natin na kahit hindi pa fully consistent, ay mga panimula na siya bilang potential stretch big. Marunong pumili ng tira sa labas at kung iwanan siya, handang tumira. Lalo na mula sa top of the key o di naman kaya galing sa mga pick and pop situations at di ka lumapit, talagang bibitiw siya. Paano ba naman ay may magandang shooting form at may soft touch? Indikasyon na sa tamang development ay pwede siyang maging legit threat sa perimeter, lalo na sa pick and pop scenarios. Tapos na tayo sa offense, kaya pag-usapan naman natin yung effort stats. Ito yung effort ng isang player na hindi naman natin makita sa stat sheets. Ito yung hustle, yung motor, at kung yan ang pag-uusapan, grabe si QMB. Makikita sa mga laro niya at sa highlights kung gaano siya kasipag kumuha ng offensive rebounds. Kaya nga sabi ko kung may isang aspekto ng laro ni QMB na hindi matutumbasan ng stats, ito yung kanyang hustle plays. Isa siya sa mga big man na hindi kailangan ng bola sa kamay para makapag-ambag. Madalas makakakuha ng puntos sa offensive rebounds, putbacks at 50-50 balls. Mahusay siyang pumuesto, may instinct sa kung saan babagsak ang bola. Tigit sa lahat may tamang timing sa pagtalon. Laging naka-alerto at laging nagbibigay ng second chance para sa kanyang kupunan. Defensively, si QMB isang anchor sa shaded area. Ito yung mga masarap nakakampi na big man, sarap panoorin. Makikita na talagang kilala siya bilang post lockdown defender kasi kaya niyang i-contain ng traditional bigs gamit ng strength at footwork. Pero higit sa lahat, ang kanyang rim protection ay nakabase sa timing at IQ, hindi lang sa athleticism. Hindi katulad ng ibang bigs, tumatapal sila ng bola gamit lang yung athleticism, kaya ang ending, nawawala sa tamang pwesto at nafa-foul trouble. Isa pa, hindi madaling ma-fake, kalmado sa harap ng acrobatic attempts at pump fakes.
At palaging nakataas ang kamay, ready to contest without fouling. Di katulad ng ibang bigs, ito yung nagiging problema nila. Hindi nila tinataas yung kamay at kapag pa-pump fake, kumakagat sila kaya nafa-foul trouble. Bukod pa sa blocks, nakakakuha rin siya ng deflections at interceptions. Yung mga ganitong bagay, indikasyon ito ng mataas na basketball IQ at off-ball awareness. Marunong bumasa ng passing lanes at hindi madaling mawala sa posisyon sa rotations. Isang bagay na hindi agad napapansin, pero napakahalaga sa modern defensive schemes. Ngayon ay ibigay na natin ang atensyon sa detalye ng episode na to. Sasabi ko that QMB is a true glue guy. Siya yung type ng player na hindi man headline sa mga highlight reels, pero talagang critical sa sustainability ng sistema. He combines the rugged physicality of an old school big with flashes of modern skill set. A hard screen setter, a decisive roller, physical post threat, and an emerging stretch big. At most importantly, a defensive beast in the paint. Alam nyo, kapag may ganitong klase ng player ka sa roster, nabibigyan ng buhay ang buong sistema. Nagkakaroon ng spacing, ball movement, at defensive security. Sa madaling salita, si QMB ang klase ng big man na hindi lang basta gumaganap ng role. Pinapadali rin niya ang trabaho ng mga kasama niya sa court. Ano sa palagay nyo? Madadala kaya ni QMB ang mga attributes niyang ito hanggang sa mas mataas na stage ng basketball? Ano kaya ang pinakamalaking maitutulong niya sa gilas? Bata pa sa QMB at doon sa mataas na stage, malamang mas maraming veterano at mahusay na player siya makaharap. Pero sa kabila nun, naniniwala ako na sa lakas at sipag ng batang to, the future is bright. Marami at malaki ang maitutulong niya sa team. Kayo, anong palagay nyo? Lapag nyo lang sa comment section mga suggestion at komento nyo. Pakisubscribe at share na rin ang ating video. Sa susunod na episode, abangan nyo kung sinong player naman ang ating feature. Pwede rin na mag-suggest kayo kung sino ang nais nyo. Salamat!